praises to our King of Kings. Tayo ay mag-worship, ibibigay natin yung the best natin. Kasi deserve ng God ang papuri na nagmumula sa kanyang mga iniligtas. Hallelujah. Sabi sa Psalms 96, sing to the Lord a new song. Sing to the Lord all the earth. Sing to the Lord, praise His name. Proclaim His salvation day after day. Declare His glory among the nations, His marvelous deeds among all peoples. For great is the Lord and most worthy of praise. He is to be feared above all gods. For all the gods of the nations are idols, but the Lord made the heavens. Splendor and majesty are before Him. Strength and glory are in His sanctuary. Ascribe to the Lord all families of nations. Ascribe to the Lord glory and strength. Ascribe to the Lord the glory due His name. Bring an offering and come into His courts. Worship the Lord in the splendor of His holiness. Tremble before Him, all the earth. We will worship our God with all splendor, with all majesty. Our God deserves to be praised. Our God is wonderful. Napakaganda niya. Napakabuti ng ating Diyos. Hallelujah. Glory and majesty belongs to you, O God. Let us worship the King of Kings. Hallelujah. You are wonderful, God. We sing praises to your name. Oh, Jesus, you are beautiful.
sa aming pagsasama-samang ito, ikaw ang mapapurihan, ang pangalan mo ang itataas, ang kadakilaan mo ay makikita, mararamdaman ng iyong mga anak. Lord, I declare that your presence fill this place, O Lord. Hallelujah. Fill us with gratitude coming from you. Fill us, Lord, with hope. Fill us, Lord, our hearts with love na nagmumula sa inyo. O God, ikaw lang aming inaasam-asam. Papuri at pasasalamat ang lagi namin ibibigay sa inyo. Deserve mo na mapapupurihan. Deserve mo maparangalan. Hallelujah! Hallelujah! Glory be to your name, O Jesus. This we bring to you, O Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. Good morning po sa ating lahat. Ayan, natin po muna kumustahin ang ating mga kapatiran ngayong oras na ito. Yan. Pwede pa rin kayong bumati ng Merry Christmas and malapit na mag-New Year. Sige, atin po silang kumustahin. nagmamahal sa ating Panginoon ay sumigaw ng praise the Lord! Praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! Lord God, we are going to worship you. We will give you the songs of praises na nagmumula sa aming mga puso. Hallelujah! Let us worship our God. Purihin natin siya with all our might, with all our strength. Hallelujah! Woo! Every tribe will see your glory. Every nation bow before you.
isa at buhay na buhay sa amin. Hallelujah! Praise Ikaw, Lord. Hallelujah! Hallelujah! Patuloy kami na magbibigay sa inyo ng aming pag-ibig, ng aming pagpaparangal sa dakilang Diyos at Ikaw yun, Jesus. Purihin ka. Hallelujah. You are the ever-living God. Ikaw ang Diyos na kailanman ay hindi kami iniwan. Ikaw ang Diyos na nagmamahal sa amin, na napakalawak ng pag-ibig. Maraming salamat, O Lord. And with that, ibibigay namin sa iyo, Lord, ang mga papuri, ang mga pasasalamat, hallelujah, na nagmumula sa aming mga puso. Ito ang mga lakas namin, O Lord, ang naming buong buhay, iaalay at iaalay namin sa nag-iisang Diyos. Purihin ka. Maker of all the earth, everlasting King. All of the honor, all of the
This is Christ Charismatic Fellowship International Incorporated, Sunday Service Online. Here, we get to worship God and listen to His Word together online. And though separated physically, we are still one as church. We are one in the body of Christ. So buckle up and get ready, because up next is the Word of God delivered to us by the CCFI SBB Senior Pastor, Pastor Sharon D. Valentin. For more updates, please follow and like our Facebook page at facebook.com/ccfisbb. You may also subscribe to our YouTube channel and be part of our growing community online. Enjoy the service and God bless. Isa pong lalaki ang tuwang-tuwang nanonood lagi sa ganda ng langit. Minsan nakaupo siya. Tinitingnan niya yung alapaap, tiningnan niya at nagulat siya doon sa mga nagliliparang mga ibon. Happy-happy siya sa panonood. At habang tuwang-tuwa siya sa panonood sa paglipad ng mga ibon, biglang merong umipot na ibon tama sa kanyang mata. Galit na galit yung lalaki. Ano ba namang sama ng araw na to? Biruin mo, iniputan ako ng ibon, ang baho ko na, tapos nagwawala siya, galit na galit siya, hanggang sa merong lumapit sa kanya na baka. Nung makita niya yung baka, bigla siyang napatawa. Sabi niya, buti na lang, ibon lang. Kung baka ang lumilipad. Kawawa naman tayo. Kapatid, sa taong ito, ilang beses mo nang na-encounter ang mga ibon na yan na magaling umipot. Magaling na padumihin yung buhay natin. Ilang beses ka nang nainis, ilang beses ka nang namproblema, ilang beses ka nga bang nagkasakit sa taon na ito, nagalit, bumagsak, dahil sa mga small birds na na-encounter mo. Hindi ba dapat nagpapasalamat tayo sa Panginoon at nagpupuri sa God sapagkat cows don't fly? Dahil kung baka ang lumilipad, kawawa po tayo. At mga kapatid, as long as si Jesus Christ ang may hawak ng buhay mo, laging merong better days ahead. Habang nagre-reflect po ako sa end of the year service natin na ito, kung ano nga ba ang dapat pag-aralan, dapat na preaching sa last Sunday of the year 2024, patuloy kong narinig, nag-reiterate ang word ng God na sinulat ni Solomon sa Ecclesiastes 7:8. Sige po, tayong lahat ay tumayo, sabay-sabay nating basahin. The end of things is better than its beginning. The patient in spirit is better than the proud in spirit. Tayo manalangin. Dakila at makapangyarihan naming Panginoon, Ikaw na aming Diyos na may hawak ng aming buhay, ang aming sovereign God. Sa oras na ito, sa pag-aralan po namin ng iyong banal na salita, Ikaw ang patuloy na manguna, pumalagitna sa amin, buksan mo ang aming mga puso at ang aming isipan. At hayaan niyo po, Panginoon, na ang salita mong ito ay patuloy na mangusap sa iyong mga anak at tanggapin namin ito upang kami mabago at lalong maging malakas sa aming pananampalataya sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Examine po natin ang ilang points mula sa simpleng text na ito sa Ecclesiastes na naniniwala po ako na tutulong sa atin sa pagtatapos ng year 2024 at sa pagharap natin sa better days ahead. Ang una, ang sabi po ng verse na to, ang verse na to ay pwedeng mag-suit sa atin sa ating mga regrets. In another 3 days, ang year 2024 po ay magiging history na lamang. Pwede kasi na naiisip natin na napakaraming opportunities yung na-miss natin for the year 2024. Yung dami ng mga mistakes, dami ng mga failures na kinaharap natin, dami ng mga pagsisisi. Ang pagsisisi pa naman ay napakapait, ang hirap tanggapin. Totoo that regrets sting. Pero ang sabi po sa passage natin, the end of a thing is better than its beginning. Madalas, nagiging question natin whether or not ang katapusan nga ba is really better than the beginning itself?
Matututunan po natin sa verse na ito na para maalis yung mga sting, yung pait ng mga failures natin pag naaalala natin, yung mga pagsisisi natin sa nakaraan, madalas po kasi nababanggit natin, bilis ng panahon. Ang liit-liit mo pa noon, ngayon ang laki-laki mo na, di ba? Madalas yung ganoon, sana maulit ang taong ito, itong nakaraan. Sana maulit yung noon, yung maliit pa ako, o kaya bata pa ako, malakas pa ako, para yung lahat ng mga gusot, lahat ng mga problema na nangyari sa akin, hindi ko na uulitin ulit. Hindi ko na uulitin yung mga maling decisions, sana mabalik yung kahapon. Pero alam mo ba kapatid, if iisipin mo talaga ang statement na ito, na sana bumalik yung kahapon, sure ako, hindi ito yung minimin mo na sabihin. Kasi, nabibigla ka lang talaga na sabihin mo na sana mabalik ang kahapon. Bakit? Sabi po sa Ecclesiastes 7:10, do not say, why were the former days better than these? For you do not inquire wisely concerning this. Sabi ng banal na kasulatan, hindi matalino ang pag-iisip na better yung mga old days. Na mas okay yung mga nakaraang taon. Hindi po dapat natin i-wish to go back in time. Dahil kung titingnan po natin ang isang kapitan ng barko, kapag siya'y naglalayag at meron siyang nakaharap na isang matinding bagyo, kapag nakatapos siya sa bagyo na yon, pwede kaya siyang may katalinuhan kaya siya na sasabihin niya, sige nga, ang galing ko pala, natapos ko yung bagyo, nadaanan ko yung bagyo, balikan ko kaya ang bagyo na to. Hindi. Tama na ang isang bagyo. Pipiliin niya na sa iba na magdaan. Kung nagkasakit ka ng taon na to, gugustuhin mo ba na sabihin ulit sa iyo ng doktor na naulit yung sakit mo? Di ba hindi na? Kaya nga po, yung mga struggles natin spiritually, pag iniisip natin, yung mga arrows na ibinato sa atin ng kaaway, alam natin na natapos na yon, alam natin na napagtagumpayan na natin ang lahat ng yon, pero alam din natin na hindi titigil ang kaaway. Pero ang mahalaga, napagtagumpayan mo ang lahat ng nangyari sa iyo for the year 2024. Ang tanong ko, gusto mo ba talagang balikan yung mga pinagdaanan mong struggles? Kung yung katabi mo na yan ay nakaaway mo for the year 2024, gusto mo bang awayin ulit siya? Gusto mo ba na yung mga lahat ng temptations na napagdaanan mo na, napagtagumpayan mo na, para lang patunayan na malakas ka, gusto mo bang maulit ang lahat ng yon? 2024 ay malapit na pong matapos. At ngayon, after this year, mas matalino ka. Amen? Mas malakas ka. Bakit? Dahil napagtagumpayan mo ang lahat sa tulong ng Panginoon. Hindi tayo perfect. Lahat tayo nagkakamali. Lahat tayo bumabagsak. Pero, ang mahalaga, bumabangon tayo at yung mga nagawa nating mali ay hindi na natin uulitin para magbigay glory tayo sa Panginoon. Amen! Kaya nga, pag-e-end ng bawat taon, mas malakas ka. Sabi nga ng iba, mas bumabata ka. Mas maganda ka. Mas pogi ka ngayon. Tingnan mo yung katabi mo, batiin mo siya, sabihin mo, ang ganda-ganda mo ngayon. Diba? Dati-rati hindi nagsusuklayan ng buhok ngayon. Kung makapagsuklay ng buhok. Dati-rati hindi yan nagme-makeup, pero ngayon, kasi nag-i-improve as days go by. Yan ang Kristiyano. Sabi po sa James 1:2-3, my brethren, count it all joy when you fall into various trials, knowing that the testing of your faith produces patience. Ginamit po ng Panginoon ang mga events natin for the 2024, pati yung mga failures, lahat ng victories mo, pati yung mga sakit, pati yung mga paggaling na yan, lahat ng pinagdaanan mo for the year 2024 para lumago ka sa Kanya. Para mas maging malapit ka sa Kanya. At kung iisipin po natin na ang katapusan ng 2024 is better than its beginning, then ito yung sinasabi ng banal na kasulatan.
na ang bawat katapusan ng isang bagay o ng mga bagay na pinagdaraanan natin is really better than its beginning. Dahil free na po tayo from the past. Lahat ng mga pinagdaanan natin, pinagtagumpayan man natin yan o bumagsak man tayo, pagkatapos ng pagbagsak natin, tumayo tayong muli, tayo ngayon ay pinalaya na ng Panginoon. And if ever magkakaroon tayo ng problema, the same problem na pinagdaanan natin for 2024, mas madali na nating haharapin. Mas maliit na para sa atin nakaharapin ang mga ganyang problema. Ang mga elephants po, known sila to be the strongest animal in the jungle. Kahit anong laki ng bato, pag inanon na niya yung nguso niya, kaya niyang pagalawin yung mga batong nakaharang. Kahit yung mga trosong nakaharang, kaya niyang buhatin. Kahit ang mga lions, takot sa kanila kapag nag-iisa ang lion. Kasi kayang-kayang talunin ng isang elepante. Dahil sa laki niya, siya yung pinakamalakas. Pero nakakita ka na ba ng isang elephant na nakatali ang isang paa niya sa isang maliit na stake sa ground? Isang maliit na kahoy? Itinatali po sila para hindi lang daw sila mag-wander. Para andun lang sila, parang aso. Pero kung titingnan mo, ang mga elepante po, super liit para sa height at weight nila, sa laki nila, maliit lang yung tali at saka yung stick na inilalagay sa ground para hindi sila makatakas. Isang lang nila doon sa tali na yon, makakatakas sila. Pero bakit hindi sila umaalis at nakakatakas sa maliit na tali na yon? Kahit po sila malakas, hindi sila makakagalaw kasi nung bata pa ang mga elepante, kinondisyon na sila ng mga nag-aalaga sa kanila at pinaniwala sila na hindi sila makakatakas doon sa maliit na tali na yon dahil maliit pa sila, hindi nila kaya yung strength ng tali at yung pagkakalagay ng stick, maliit na stick sa ground. Hindi talaga sila makakatakas. At kahit lumaki na sila, dahil ng mga past experiences nila na pagtakas mula doon sa maliit na tali na yon, iniisip ngayon ng elepante na hindi siya makakatakas kahit anong gawin niya. Kaya nga pag itinali sila ng isang maliit na stick na kayang-kaya nilang bunutin, isang maliit na tali na kaya nilang pigtalin, hindi sila makakatakas. Dahil yung mindset nila ang mag-hold back sa kanila. Marami sa atin ng mga Kristiyano, merong stakes na doon tayo nakatali. Dahil may mga pangyayari sa buhay natin from the past na parang hindi natin matanggap. Naging failure tayo doon. At hanggang ngayon, iniisip mo, failure ka pa rin. Iniisip mo, yung same na pagbagsak mo noon, mangyayari pa ulit sa'yo ngayon. Kaya hindi ka makatakas doon. Nung minsang mapahiya ka nang tumayo sa unahan sa school, kahit sa church, hindi ka na makatayo sa unahan sa pag-share mo kasi ang feeling mo, pagtatawanan ka ng mga tao. Nung minsang nalugmok ka sa kasalanan, takot ka na dahil ang feeling mo, sirang-sira na ang buhay mo dahil sa kasalanan na yon na nagawa mo from the past. Nakatali ka na sa isang maliit na stick at alam mo ba na tuwang-tuwa dyan ang kaaway? Minsan naman, kasalanan ng iba, sinasabi mo, ay ganyan yung taong yan. Tanggapin na natin na ganyan yan. Hindi, kapatid. Merong araw na nagdadaan. Sa bawat panahon, ang bawat Kristiyano ay nagiging matatag. At hindi na natin inuulit ang bawat kasalanan na nagawa natin. Amen? At dahil ang Diyos natin ang nagpalaya sa atin mula sa mga kasalanan na yon, pwede tayong mag-break
free. Mula dun sa mga limiting mindset na meron tayo. Dahil tayo ay pinalaya na ng ating Panginoon. Naniniwala ka doon? Pinalaya ka ng Panginoon. Ang sabi sa John 8:36, so if the Son sets you free, you will be free indeed. Sabihin mo sa katabi mo, malaya ka na. Kaya dapat wala ng regrets. Lahat tayo bumabagsak, lahat tayo nagkakamali. Ang mahalaga, bumangon ka at nagpatuloy ka ng paglilingkod sa Panginoon. At yan ang tinitingnan ng Panginoon sapagkat pagdating ng araw, pagharap natin sa Panginoon, hinihintay natin ang sasabihin niya na, well done, my good and faithful servant. Kung tatayo ka mula sa pagbagsak na yan. At ang verse na to, ang passage na to sa atin ay nagbibigay ng soothing effect na mawala yung mga regrets natin sa buhay sapagkat indeed, yung end will always be greater, better, kesa sa beginning na meron tayo. Pangalawa, ang verse na ito, ang passage po natin sa umagang ito, ay magka-come ng mga fears natin of the future. Sabi sa passage, the end of a thing is better than its beginning. Ang ilang mga tao, nag-iisip sila na yung bang beginning ko pa talaga, yung simula ko ba nitong taong 2024 ay mag-e-end into something better? Meron tayong mga storms in life, meron tayong mga problema na pinagdaanan for the year 2024. Kaya minsan natatakot tayo na baka mas matindi pa yung mga storms in life na pagdadaanan natin sa 2025. Kaya pa ba nating harapin? Sabi ng banal na kasulatan, no matter how bad the beginning is, the end is always better. Mas madalas sa ating mga Kristiyano, mas napapaagang pa nga yung pagdating ng mga pagsubok. Maraming mga Christians, yung kakatanggap lang sa Panginoon, yung kakabaptize pa lang, tapos kinabukasan, may problema ka agad? May sakit ka agad? May susolusyonan ka agad? Bibihira po sa mga Christians, yung matagal nang tumanggap sa Panginoon, tapos walang mga problemang pinagdadaanan, walang mga pagsubok. Dahil ang gusto ng Panginoon, mag-grow tayo in our Christian walk with Him. Mag-grow tayo sa ating paglakad na kasama ang Panginoon. Lamentations 3:27 says, it is good for a man to bear the yoke in his youth. Mas maganda na habang bata ka pa sa pagiging Kristiyano mo, mas maganda na habang bata ka pa sa paglakad mo sa Panginoon, matanggap mo na yung yoke na dadalhin mo. Yung mga problema na yan, mabata mo na kasama ang Panginoon. Kung nagising ka sa umagang ito na hindi mo nakita ang araw na sumikat, hindi mo i-assume na hindi na nga sisikat ang araw. Hindi ba? Hindi mo i-assume na sasabihin mo, ay nawala na ang araw. For the rest of the year, walang araw na sisikat. Hindi magiging maganda ang buhay. Mali. Kung nasa dark period of your life, ikaw ngayon, hindi ka dapat malungkot dahil sisikat muli ang araw. Matatapos muli ang lahat ng pinagdaraanan mo. Dahil kasama mo ang Diyos, matatapos ng iyan nang ikaw ay nakatayo at ikaw ay nagbibigay papuri sa Diyos na nagbigay sa iyo ng victory. Kaya po ang verse na to ay isang prophecy na magbibigay sa atin ng pag-asa. Magtatanggal ng lahat ng mga takot na meron tayo. That the end of the matter, the end of a thing is better than its beginning. Dahil God is still in charge. Siya pa rin ang sovereign God. Natutuparin niya ang pangako niya sa atin na magtatagumpay tayo dahil kasama natin siya. Isang promise ang ibinigay ng Panginoon kay Prophet Jeremiah. Sabi niya, Jeremiah 29:11, for I know the plans I have for you, plans for good and not for evil, plans to give you a hope and a future. Yan ang pangako ng Panginoon sa atin. Merong plano siya sa atin.
kahit na nagdadanas tayo ng dark times, kahit nagdaranas tayo ng super bigat ng buhat-buhat natin na problema, kapatid, matatapos din yan. Dahil ang pangarap ng Panginoon, ang plano ng Panginoon para sa atin ay para sa ikabubuti natin. Hindi nga ba si Joseph, binenta siya ng mga kapatid niya? Sino ditong kapatid ang nagbenta ng kapatid niya? Wala naman siguro, no? Siguro merong mambubuli ng kapatid, pero walang magbebenta ng kapatid niya. Pero nangyari kay Joseph, binenta siya ng kapatid niya para maging slave sa Egypt. Nang pagdating niya sa Egypt, dahil merong nagkagusto sa kanya, na asawa ni Potiphar, at dahil ayaw niya doon sa asawa ni Potiphar, dahil alam niyang kasalanan, binaliktad siya. Siya ang napapunta sa prison. At iyon yung darkest moment sa buhay ni Joseph. Pero kung iisipin natin, hindi magiging mataas ang posisyon ni Joseph sa Egypt kung hindi siya nakulong. Hindi nga ba? Kung nanatili na lamang siya na naglilingkod kay Potiphar at wala siya sa kulungan, makikilala ba niya? Yung magre-report sa hari ng Egypt na merong magaling manghula doon ng mga panaginip. Kaya siya napapunta into power kasi ando doon siya sa prison cell. Sinong naglagay sa kanya doon? Mapait mang isipin, ang Diyos ang naglagay sa kanya doon. Kaya kung nagdadanas tayo ng mga problema sa buhay natin, inalaw ng Panginoon ang problema na yan kasi gusto niyang ilagay ka sa higher position. Gusto niyang bigyan ka ng bigger blessing dahil yon ang nais niya sa iyo. Isang mas magandang future. Katulad po ng gold, nire-refine tayo sa fire para mas maging shiny. Sabi nila, mas matagal na nasa fire, mas nagiging puro yung gold. Mas nagiging mamahalin. Kaya kung tumatagal ka doon sa problema na yon, at ginawa mo na ang lahat, hiningan mo na ang Panginoon ng tulong, iniisip mo na, ako kaya pinapalo ng Diyos, pero nagbago na ako eh. Hindi ko na ginagawa yung mga ginagawa ko noon. Nagbago na ako para maging karapat-dapat ako sa Panginoon, pero nagdaranas ka pa rin ng pagsubok. Inihahanda ka ng Panginoon para lalong mas maging mamahalin at puro ka sa Kanyang harapan. Matatapos din ang lahat ng problema. At at the end, mas magiging maganda yan kesa sa simula mo this year, 2024. For the end of a thing is better than its beginning. So, wag kang matatakot. Sabihin mo sa katabi mo, wag kang matatakot. No fears. No regrets sa mga anak ng Panginoon. Amen? 13. Ang verse passage po natin sa umagang ito ay nag-e-encourage ng ating pananampalataya. Nakita natin na sa past natin, dapat wala tayong regrets. Yung future natin, dapat wala tayong fear. At para sa present, makakatanggap pa rin naman tayo ng mga pains of the present. Makakatanggap pa rin naman tayo ng mga problema. Pero isang encouragement ang ibibigay sa atin. Let us encourage our faith. Sanay na sanay tayo na kapag meron tayong gusto, dapat makuha natin agad. Dapat ganito na ako ngayon. Dapat ganyan na ako. Hindi pwede itong nangyayari sa atin. Gusto kasi natin instant satisfaction. Kadalasan ganon. Kasi sanay na sanay tayo sa mga bagay na instant sa panahon na to. Pero ang sabi ng Panginoon, wait for my time. Dahil ang oras ng Panginoon is always beautiful kesa sa oras na meron ka. Ecclesiastes 3:11 says, He has made everything beautiful in His time.
Also, He has put eternity in their hearts, except that no one can find out the work that God does from beginning to end. Kapatid, maghintay ka lang. Maghintay ka sa right timing ng Panginoon para sa iyo. Amen? Dahil sa God, laging right ang timing. Hindi siya nahuhuli dahil kawawa ka pag nahuli ang Panginoon. Hindi siya nauuna kasi hindi pa tayo ready pag inuna niya yung mga gusto natin sa buhay natin. Hindi siya huli, hindi siya maaga, lagi siyang on time. Yan ang ating Panginoon. Familiar tayo doon sa verse ng Isaiah 40:31. Ang sabi, "But those who wait on the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint." Sa paghihintay natin, natututo po tayong mag-rely sa Panginoon at magtiwala sa Kanya. Sa paghihintay natin, mas lumalakas yung pananampalataya natin. Sa paghihintay natin, mas nagiging handa tayo. Sa paghihintay natin sa Panginoon, mas natatanggap natin yung perfect solution na nanggagaling sa Panginoon, anuman ang dinadala mo. Dahil yan sa paghihintay sa timing ng Panginoon. Kaya huwag mong pipilitin ng Panginoon sa timing na gusto mo. Dahil siya lang ang nakakaalam sa tamang oras na dapat ibigay niya ang iyong mga hinihingi. Ang mga eagles po, sila po ay considered as the regal bird. Meron silang strong talons. Yung mga tuka nila, yung mga beak nila, kayang mag-tear ng laman ng mga animals. Yung mga strong talons nila, kapag inilagay nila, yung mga kuko nila, kapag inihawak nila, kahit anong hahawakan nila, hindi yan basta-basta bibitiw. Malilinaw ang mata nila, kahit malayo, kitang-kita nila yung mga prey nila. Mabilis silang lumipad, mataas silang lumipad. Sabi nga, hindi sila nagpa-fly, sila ay nagsusor. Minsan lang nilang iwagwag yung kanilang mga pakpak dahil isang gano'n nila, tapos lilipad na sila nang naka-straight na lang ang kanilang mga pakpak. Alam ng mga eagles kung paano nila tatalunin ang kanilang mga kaaway. Saan? Dadalhin nila yan sa ere. Matatalino ang mga eagles. Kasi alam ng mga eagles na talo sila pag nasa lupa. Dahil sila ang king ng air, kinakailangan kahit sinong kalaban nila, dadalhin nila sa ere. Ang mga eagles po ay nabubuhay ng 70 to 75 lifespan. At 35, nanlalagas yung kanilang mga balahibo. Ang tawag po dito ay ang kanilang molting process. Paglagas ng kanilang mga balahibo, yung mga hindi man lalagas na balahibo, tinutuka nila, tapos talagang binubunot nila. Pag nabunot na lahat ng kanilang mga balahibo, makikita yung dami ng sugat nila. Dahil dun sa mga past fights nila, meron pala silang mga sugat na hindi gumagaling dahil makapal yung kanilang mga balahibo. Dito din po sa molting process na ito, yung mga tuka ng eagle ay matutuyo. Tapos, ang gagawin ng eagle, ihahampas niya to sa bato para tuluyang matanggal. Yung mga talons nila, natatanggal din, nanlalagas, yung kuko nila, ikikis-kis nila to sa bato para bumilis yung pagtanggal. Yung mga mata nila, para silang nagkakaroon ng white na parang bumabalot doon sa kanilang mga mata at lumalabo ng sobra-sobra. To the point na nahihirapan na silang tumingin sa liwanag. Kaya magtatago sila sa isang bali na madilim. Natatabunan ng mga rocks, doon sila magtatago na malapit sa isang ilog. Manghihina siya, hindi na siya kakain. Kaya ang gagawin niya, doon sa panghihina niya, it's either susuko siya or mananatili siyang lumaban. Ang ibang mga eagles, sumusuko. Pero may mga eagles na ang gagawin, maliligo siya sa river para mahugasan yung mga sugat niya na fresh pa. Tapos yung mga kasamahan niyang eagles na maghuhulog sa kanya ng mga meat, kahit wala siyang ganang kumain, itong eagle na to na nagdadanas ng molting process, kakainin niya yung meat na inihuhulog sa kanya. At unti-unti, babalik muli ang strength ng eagle na ito.
Unti-unti, lilinaw muli ang kanyang mga mata. Unti-unti, tutubo ulit yung kanyang mga balahibo. Dahil lumalaban siya. And after ng molting process, ang eagle na ito ay mabubuhay ulit ng mas malakas, mas mataas na paglipad, mas malakas ang kanyang beak and talons, mas malinaw ang kanyang mata, at mas maliwanag ang kanyang isipan. Hanggang sa mamatay siya at the age of 75. Hahanap siya ng isang malaking rock kung saan niya, doon sa mas mataas na parte ng mga mountains, ibabaon niya yung kanyang mga talons, haharap siya sa araw, ibubuka niya ang kanyang wings. At para siyang yung humuhuni ng huni niya, na para bagang nagbibigay papuri sa Diyos na lumikha sa kanya. At doon na siya nawawalan ng buhay. Christians, tayo ay mga eagles ng ating Panginoon. Kahit anong problema ang pinagdaraanan mo ngayon, nasa molting process ka lang. Pagkatapos ng problema na to, dahil lalaban ka, dahil alam mo na meron kang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na hindi ka iiwan, hindi ka pababayaan, pagkatapos ng lahat ng problema na to, mas malakas ka kesa dati. Amen? Mas matibay ka kesa dati. Sa mundo, nakatingin lang sila sa present na nangyayari. Hindi nila alam mangyayari sa kanila sa future eh. Tayong mga anak ng Panginoon, hindi lang itong present ang tinitingnan natin dahil alam natin kung sino ang may hawak ng ating mga future. Alam natin na pag natapos ang buhay natin na ito, whatever happens, kung ikaw ay faithful sa Panginoon, the end will be better than the beginning. Ang promise ng Panginoon sa Revelation 2:10, do not fear any of those things which you are about to suffer. Indeed, the devil is about to throw some of you into prison, that you may be tested, and you will have tribulation 10 days. Be faithful until death, and I will give you the crown of life. Kung nagsastruggle ka ngayon, hang on to your faith. Manatili kang nakahawak sa Panginoon dahil nandyan ang Panginoon at bibigyan ka ng lakas para magtagumpay. Take heart, dahil the end will be better and it is worth waiting for. Sabi ni Paul sa Romans 8:18, for I consider that the sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us. Si Jesus Christ nga, nung mabuhay siya dito sa daigdig, nag-suffer siya, inabuso siya, pinatay siya, pero siya ngayon ay nakaupo sa kanang trono ng ating Diyos Ama. The same thing ang mangyayari sa bawat isa sa atin. Kaya sabi ni Paul sa Romans, now if we died with Christ, we believe that we shall also live with Him, knowing that Christ, having been raised from the dead, dies no more. Death no longer has dominion over Him. Kinakailangan natin mag-endure ng tough times. Hang on to your faith dahil ang mga anak ng Diyos ay laging victorious in the end. Laging matagumpay. Katulad lamang po yan ng mga mamahaling perlas. Ang mamahaling perlas, hindi agad siya perlas kasi pagka binuksan mo dun sa oyster. Yang oyster na yan, it will remain an oyster hanggat walang foreign substance na pumapasok doon sa shell niya. In other words, hanggat malinis siya, hanggat purong oyster siya, at walang mga worms, walang mga buhangin na pumapasok sa kanya, hindi siya magiging mamahaling perlas. Kasi po, nagiging perlas lang siya, yung oyster, kapag bumuka siya at merong isang maliit na buhangin na pumasok sa kanya. Yung buhangin na yon, foreign substance, ang mai-irritate po tuloy itong oyster na to. So yung buhangin na yon, babalutin niya. Parang lumuluha siya.
Tapos babalutin niya yung buhangin na yon, babalutin niya ng marami nung luha niya. Word ko lamang po ay luha kasi hindi ko maintindihan kung ano yung sinasabi sa science, kung ano yung ginagawa niya. Pero binabalot niya yon para hindi siya masaktan hanggang sa maging isang mamahaling perlas. Yung sugat na naranasan niya doon sa foreign substance, yon ang nagiging pearl. Ang natural reaction niya ay yung i-cover ng luha niya, yung nagiging irritant sa kanya, yung sugat niya, para protektahan ang sarili niya. At doon po siya makakapag-form ng isang perlas. Kapatid, if you are under pressure, kung ang buhay mo ngayon ay naiirita, merong mga foreign things na gumugulo sa buhay mo, namumblema ka, kapatid, andyan si God. Kaya niya mag-produce ng isang beautiful pearl for you. Makakasigurado ka that the end is always better than the beginning. It is always worth it waiting. At ang last thing na meron po ang verse na to na sinasabi niya is that we must take action. Kung ang end is better than the beginning, kinakailangan ay merong beginning. Di ba tama? Kung hindi ka magsisimula, walang magandang katapusan. Kinakailangan mong simulan. Kung hindi ka pa nagsisimula ng lakad mo sa Panginoon, hindi magiging maganda ang ending mo. Kung hindi ka pa nagsisimulang mag-trust sa Panginoon ng buong buhay mo, ipagkatiwala ang buhay mo sa Panginoon, hindi magiging maganda ang ending para sa iyo. Kung hanggang ngayon, hindi mo pa isinusuko ang buhay mo sa Panginoon at wala ka pang personal relationship sa Kanya, then hindi ka magkakaroon ng better ending. Kapag hinarap mo ang isang bagay, tiyak magkakaroon ng good ending. Hanggat hindi mo sinisimulan ng worship, kapatid, walang good ending yan. Kaya, mag-worship ka na sa Panginoon ngayon pa lang. Habang naghihintay ka sa pagkilos ng Panginoon, purihin mo siya para merong mas magandang pagtatapos. Yan din po yung reason, kaya dito sa church ay merong yada on the first day of the year. Kapatid, inaanyayahan kita, nag-announcement na ako, inaanyayahan kita, umattend ka sa yada. Dapat mong purihin ang Panginoon kung gusto mong magkaroon ng better ending. Unahin mo siya sa lahat ng pagkakataon. Ang mga giraffe po, mahal na mahal nila ang kanilang mga babies. Pagtatanggol niya yan hanggang kamatayan. Pero alam niyo po ba, na ang mga giraffe, pag nanganganak sila, nakatayo. Kaya, yung pagbagsak ng baby nila, masakit, mataas. Kung titingnan natin sa picture, siguro yung panganganak nila, yung pagbagsak ng baby, mga 5 to 6 feet. Kung tama nga ako ng pagme-measure ko. So, babagsak yung baby giraffe ng ganun kataas. Sakit naman nun. Kakapanganak mo pa lang. Unang dating mo sa mundo, bukol ka agad na sasalubog sa'yo. Sakit! Kaya yung baby giraffe, pagbagsak niya, hilong-hilo siya. At para makatayo, si mami na mahina pa sa panganganak, dahil nanganak siya ng nakatayo, ang gagawin niya, sisipain niya kaagad si baby giraffe. Sakit. Bagsak na nga si baby sa pagkakapanganak, hilo na nga siya, sisipain ka pa. Di ba? Sakit. At alam niyo po ba na hindi titigil si Mami Giraffe ng kasisipa kay baby hanggat hindi tumatayo si baby? Bakit? Kasi kung hindi tatayo si baby, kung hindi siya makakatakbo agad, lagot siya sa mga lions na handang kumain sa kanya, nakabantay nung mga anak si Mami. Ikaw, kapatid, ang tanong ko,
Kung nagdadanas ka ng sunod-sunod na problema, yung bago ka pa lang, pagising mo pa lang sa umaga, sunod-sunod na problema, hanggat hindi ka magte-take action, hanggat hindi ka tumatayo, hanggat hindi mo pinapatunayan na kaya mong lumaban, kapatid, hindi rin magiging better ang ending mo. Sabihin mo sa katabi mo, laban lang. Sabi nga ni Master Ongwei ng Kung Fu Panda, yesterday is history, tomorrow is a mystery, but today is a gift, that is why it is called the present. Ang present mo, ang gift sa iyo ng God is today. Kaya yan tinatawag na present. Ano mang gulo ng buhay natin, kapatid, pagkatiwala mo yan sa Panginoon. Hayaan mong kumilos ka. Hayaan mong siyang maging una at huli ng lahat sa buhay mo. Alam ko po, alam nyo na itong isang babasahin. Basahin nga natin ng sabay-sabay. Di ba nakakatuwa na kahit pagbali-baliktarin mo ang letters ng isang word, still nababasa mo siya ng maayos, basta tama ang nasa unahan at nasa huli. Alam mo bang sinasabi ng Revelation 1:8? Sabi ni Jesucristo, I am the A and the Z, the beginning and the ending of all things, says God, who is the Lord, the all-powerful one who is and was and is coming again. Si Jesucristo ang A at ang Z. And as long as siya ang una at huli sa buhay mo, kahit anong gulo na dinadanas mo ngayon, kahit anong rumble-rumble ng lahat ng mga pangyayari sa buhay mo, kahit pati ikaw, hindi mo na maintindihan kung anong nangyayari sa paligid mo, basta't si Kristo ang unang kausap mo sa umaga at siya ang huling pinupuri mo sa gabi, magiging maayos ang lahat. Alam ng ating Panginoon from end to beginning. Alam niya kung paano kanya isusustain. Siya ang sovereign God na may hawak ng past, present, and future mo. At kahit anong bigat ng dalahin na pinagdaranasan natin, andyan ang God. Hindi lang niya yan pagagaanin. Pagtatagumpayin ka ng ating makapangyarihang Diyos. Tayong lahat ay tumayo. Sa kamay ng Panginoon, laging merong better days ahead. Pagkatiwala mo sa Kanya ang lahat. Heavenly Father, sa oras na ito, patuloy pa rin kaming magpupuri sa iyo. Ang nakaraang taong 2024 at mga datiting pang araw para sa year na ito, God, alam namin, dumaan kami ng mga pagsubok. May mga times na bumagsak kami. May mga times na nagkasala kami. May mga times na nanghina kami. Pero yung mga failures na to, yung mga problems na naranasan namin, lahat ng ito ginamit mo para mas maging malakas kami. Ginamit mo ang lahat ng ito, Panginoon. Inayos mo ang lahat ng ito para mas makatayo kami at mas maging malapit kami sa iyo. Para mas maging mahigpit yung pagyakap namin sa iyo. Salamat, Panginoon, sa lahat ng ito. Salamat sapagkat alam namin na ikaw yung sovereign God na humawak ng year 2024 namin. Salamat kung sa mga kapatid namin na ngayon lang nakakilala sa iyo for this year, O God. Alam namin, ikaw ang patuloy na kumilos sa kanilang buhay. Kaya sila nananatiling naglilingkod sa iyo, nananatiling nagpupuri sa iyo. Ikaw ang aming A,
hanggang Z ng buhay namin. Kaya kahit anong gulo ang dinaranas namin at daranasin pa namin, hanggat ikaw ang una at huli sa buhay namin, hanggat ikaw ang may hawak ng buhay namin, magbibigay ito ng katagumpayan sa bawat isa sa amin. Sapagkat patuloy kaming magiging malakas na harapin ang lahat. Dahil kasama ka namin, Diyos na makapangyarihan, ang sovereign God na may hawak ng aming future. Salamat, Panginoon. Tanggalin mo po, Panginoon, ang lahat ng regrets sa buhay namin. Tanggalin mo, Panginoon, ang lahat ng fear namin sa future. At hayaan mo, Panginoon, ang present namin ay patuloy namin ipahawak sa iyo at ipagkatiwala namin sa iyo ang buong buhay namin at lahat ng plano namin sa buhay. Matuto kaming maghintay sa right timing na meron ka sa amin. Sa iyo ang lahat ng glory, ang lahat ng praises, in Jesus' name, Amen. Dadako na po tayo sa ating tithes and offering. Ang tithes po ay ang 10% or ika po ng ating sweldo or kinikita. Kapag po ating ibinabalik ang ating tithes sa Panginoon, tayo po ay nagpo-fully surrender at ini-entrust po natin ang ating wealth at finances sa ating God. Meron pong promise of blessing for faithful giving. Tinuturo po sa atin ng Bible that faithful giving leads to God's blessings. Kapag tayo po ay nagbibigay sa Panginoon out of our love and obedience sa ating God, He promised to provide for us and bless us abundantly. Sinasabi po sa Malachi 3:10, "Bring the whole tithe into the storehouse that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that you will not have room enough for it." Sinasabi din po sa Luke 6:38, "Give and it will be given to you. A good measure, pressed down, shaken together, and running over, will be poured into your lap. For with the measure you use, it will be measured to you." Ang mga verses pong ito ay nag-i-illustrate that when we give, God promises to bless us in return, often in ways that exceed our expectations. It is not the amount po sa ating pagbibigay, pero ito po yung attitude of our heart. Kung tayo po ba ay nagbibigay cheerfully, sacrificially, and with the right motives. As we honor God with our tithes and offerings, we participate in His work on earth and experience His blessings in our lives. Meron po tayong dalawang sobre dyan po sa ating mga chairs. Meron pong tithes and offering, and meron din po tayong building fund. Ang atin pong building fund, meron po tayong tinatarget dahil po napakarami na nga po natin at sumisikip po tayo, hindi na po magkasya tayo dito sa church, lalo na kapag ang ating mga kids ay naging mga youth na. Meron po tayong pinagpe-pray po natin na tayo po ay makabili at makapagpatayo ng bagong building. So ito po ay nasasakop ng ating offering. Sabi po sa 2 Corinthians 9:7-8, "Each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver." And sinasabi din po ang promise ng God, "And God is able to bless you abundantly, so that in all things at all times, having all that you need, you will abound in every good work." Kaya nga po sa oras na ito, let us look back yung goodness ng God sa ating mga buhay. Kung paano sinusustain ng God ang ating mga pangangailangan sa araw-araw. At tayo po ay magkakaloob sa God ng merong pagmamahal at pagtitiwala sa Kanya.
of this world, better than the sound of my friends' voices, better than the biggest dreams of my heart. That's just the start. Better than getting what I say I need, better than living the life that I want to, better than the love anyone could give. Your love is. You hold me now in your arms and never let me go. Hold me now in your arms and never let me go. You, Lord, in the sunshine and the moonlight and the night sky, you give me breath and all your love. I give my heart to you because I can't stop falling in love with you. I'll never stop falling in love with you. I can't stop falling in love with you. I'll never stop falling in love. Tayo po ay mag-pray. Heavenly Father, we thank you, Lord, for all your provisions sa amin. Salamat nga po, Panginoon, sa mga blessings na ito. Salamat po, Panginoon, sa kalakasan, sa abilities, Lord God, na ipinagkakaloob nyo, sa wisdom, sa capabilities, Lord God, upang makapag-work, Lord God, kami. At sa amin pong pagkakaloob na ito, Lord God, sa mga salaping ito, we pray, Father God, na maging mabangong samyo ito sa inyong harapan at patuloy, Lord God, na papagpalain niyo po ang aming mga kapatiran. Kayo po ang patuloy na magkakaloob ng work, ng provision every day, Lord. At patuloy, Lord God, na bigyan niyo kami ng wisdom at knowledge, Lord God, upang ang mga salaping ito, Lord God, ay patuloy na magamit, Lord God, upang sa ikalalago, Lord God, ng inyo pong work dito po sa lupa, Lord God, at patuloy, Lord God, ang mga ministries, Lord God, ay patuloy na lumago pa, Panginoon. At salamat nga po, Panginoon, at binabalik namin sa inyo ang lahat ng papuri at luwalhati sa tanging Panginoong Jesus. Ito po ang aming samot dalangin. Amen. Purihin po ang Panginoon. Ngayon po ay tayo magpipray sa paalis po, papuntang abroad. Tinatawag ko po si Brother Jesse para maipag-pray po. At kung sino pa po ang paalis, kahit diyan lang sa Pilipinas, pag-pray din po natin. Purihin ng Panginoon. Ang laki. Hallelujah. Hallelujah. Ating po ilayan siya, ating po stretch ang ating mga kamay. Hallelujah. Purihin ka nga po, Panginoon, sapagkat ikaw ay napakabuti naming Diyos at Ama na nag-iingat po sa amin. Lord, sa mga oras na ito, Panginoon, nakatayo po ngayon sa inyong harapan, Panginoon, si Jessie. Lord, humihingi po kami ng patnubay, gabay sa kanya po, Panginoong pag-alis sa darating na araw, Panginoon. Ikaw po ang magpala, mag-ingat, at sa bawat takbang niya, Panginoon, samahan mo siya, Panginoon, upang, Panginoon, hindi siya maligaw sa anumang gawa ng kaaway, Panginoon, kundi ang iyong presensya ang lagi niyang kasama, Panginoon. At mula po sa Panginoon, sa paglabas ng kanilang tahanan hanggang sa sasakyan niya, mga sasakyan panghimpapawid, Panginoon, ikaw po ang manghumawak sa kanya, Panginoon, upang lahat, Panginoon, ng sasakyan niya, Panginoon, siya po ay makakarating ng ligtas at payapa sa lugar na pupuntahan niya, Panginoon. At sa pupuntahan niya, Panginoong bansa, Lord God, ikaw po magpala sa kanya, makita ikaw sa buhay niya, Panginoon, at gamitin mo siya, Panginoon, para sa kaluluwalhati mo, Panginoon. Makapag-share din, Panginoon, siya ng iyong mga salita upang patuloy mong magamit, Panginoon, siya. Lord, ikaw po ang magpala, Panginoon, sa kanyang buhay. Ingatan mo siya, Panginoon. Ano mang, Panginoon, ang desire ng kanyang puso, Lord God. Alam namin, O Diyos, na wala pong imposible sa inyo. Lahat po ipagkakalob po, Panginoon, sa kanya, kalakasan ng kanyang espiritual. Patuloy po naming dalangin at patuloy na kayo po, Panginoon, nasasama sa kanya. Lord, ang pamilya na naiiwan niya, Panginoon, sa Pilipinas, Lord God, patuloy na kayo po ang magpala at samahan mo rin sila, Panginoon.
At Lord God, kung si JC may nalulungkot sa pupuntahan niya, Panginoon, samahan mo siya. Sapagkat ang iyong salita ang kaaliwan namin, Panginoon. Kaaliwan niya, Panginoon, sa kanyang buhay. At laging mong ipalaala na ikaw, Panginoon, ang kanyang kasama sa buhay niya, Panginoon. Kaya ang pag-iingat at gabay, ilan niyo po, Panginoon, sa anumang masamang tao, Panginoon, sa kanya. Kundi, Panginoon, siya ay mapapagpala, Panginoon, ng mga taong makakasama niya, Panginoon, sa kanyang trabaho. Lord, salamat po, Panginoon, sa sasakyan niya, Panginoon. Lord, ikaw po ang mag-iingat, magpapala, at lagi mo, Panginoong, sasamahan. Ano man, Panginoon, ang suungin niya sa kanyang buhay, alam namin, O Diyos, na iyong pagsama at ang iyong pag-iingat, Panginoon, kay Jesse. Ama, thank you, Lord God, sapagkat ikaw ay mabuting Diyos. Mahal na mahal po ang iyong mga anak, kaya sa inyo namin inihabilin, Panginoon, si Jesse at patuloy na kayo po ang kasama niya. Kaya ang pag-iingat ay gayon na lang, Panginoon, sa kanyang buhay. Thank you, God, at sa iyo namin ang may binabalik ang papuit. Pasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ang God natin is great. Nung yesterday, panahon pa ng malayong-malayo, ancient days pa, siya ay naging faithful na sa ating present. For this past year, ang God natin is very faithful kasi great siya. At sa coming year natin, we believe na ang God natin will always be great sa ating mga buhay. Powerful, siya yung nagpagaling noon, magpapagaling uli siya sa atin. Hallelujah! Our God is great! Our God is awesome! Hallelujah! Water you turn into wine. Open the eyes of the blind. There's no one like you. None like you.
sa iyong dakilang pangalan. Panginoon, kami ay nagagalak, Panginoon, at lubusan ang aming confidence, O God, ang aming kasiyahan, O God, ang aming hope, O God, because we know that the God that we came here for, that the God that we are worshiping right now is a great God. At alam namin, Panginoon, no matter how we feel, ano man ang aming pinagdaraanan, ano man ang nangyayari sa aming mga buhay, ang higit na mahalaga sa lahat ay ang Diyos namin ay dakila, makapangyarihan sa lahat, Diyos na may likha ng langit at lupa. Hallelujah! We thank you, O God, because Lord, we look back, O God, binabalikan namin, Panginoon, ang mga ginawa mo ngayong taon, O God, at wala kaming nakitang any moment, O God, na kami ay pinabayaan mo, O God, na kami ay iniwanan mo, na hindi mo kami minahal, O God. And Lord, right now, O God, we look forward, O God, sa kung ano pang mga gagawin mo, O God. And Lord, we entrust to you our lives, O God. We entrust to you our ministries, O God. We entrust to you our family, O God. Our families, O God. Our businesses, O God. Our relationships, O God. Our lives, O God. Because we know, O God, na laging maganda ang iyong layunin para sa bawat isa. Alam namin, Panginoon, na laging napakainam, O God, ng iyong hangarin para sa bawat isa, O God. And we hold on to your promises, O God. Na Lord, ikaw ang may sabi that you will never leave us, nor you will forsake us, O God. So God, we hold on to your word, O God. Pangahawakan namin ang iyong salita, O God. And Lord, sa mga panahon na kami nangihina, O God, sa mga pagkakataon na kami, Panginoon, ay nanlulupaypay, we know that you are the source of our strength, O God. At patuloy na ikaw ang magiging sentro ng aming mga buhay, O God. Kaya Lord, ikaw, Panginoong Jesus, ang aming Alpha and Omega, our beginning and the end, the A and Z. Na Lord, ano man na nangyayari, Panginoon, sa aming mga buhay, Lord, we know that our future has already been predetermined in you, O God. Kaya, Panginoon, we are secured in you. We are confident in you, O God. As long as we are under your presence, O God, as long as alam namin, Panginoon, na kami, Panginoon, ay nasa presensya mo, nandiyan, Panginoon, ang aming joy, nandiyan, Panginoon, ang aming security, at hindi mo kami pababayaan. Kami magpupuri sa iyo, kami maglilingkod sa iyo, at hindi kami titigil no matter what, O God. Whether we are in our lowest, O God, or in our highest, O God, we will serve and worship the King of Kings and Lord of Lords. Hallelujah! Mga kapatid, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Kaya, Panginoon, we commit, O God, to worship, to serve you, and to continue, O God. You will be the center of our lives, O God, this coming year. Ng church na ito, ng mga ministries dito, O God, at ikaw lamang ang mapapapurihan. Ikaw na dakilang Diyos. Mga kapatid, ating itaas ang ating kamay sa ating Panginoon. Let's take this time para yung ating mga personal prayers, idulog natin sa Kanya. Nakikinig siya. Let's stretch our hands to God. And may the grace and the love of the Father be evident in your life. The love and the salvation stay with you through Christ Jesus. And the baptism and the guidance of the Holy Ghost rest upon you so that you can live with peace with one another and wait for the coming back of our Lord Jesus Christ with eternal confidence. Be blessed and be a blessing.
All this we claim and pray in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, and all God's children say, Amen.